Hello po, my dear, mga mahal kong mga kananay. Ngayon pong hapon ay mag-harvest po ako ng mga gulay o mga prutas katulad ng langka. Harvestin ko ngayon. Kaya ito ngayon ah, para makaulam. Dahil kanina po ay na ano ko parang hinog na yung mga kalabasa. Kailangang i-harvest na para may safety, may tago na. Ayan po. Mag-harvest po ako ng kalabasa dahil hinog na. Ang kalabasa, yung kanyang baging ay patay na, kaya ito ay magulang na. Yun. Bo, maligat itong kalabasa na ito, maligat. Yun, isa pa. Ito pa. Ayan po, ang laki ng kalabasa. Yan. Ayos. Oh, yan. Pa, pa. Whoop. Yan ito. Eh. Yan. Ito oh. Hinog na. Ang anang. Whip. Ang daming mga strongholds. Yun oh. Uy. Yun. Kana. Enjoy ba? Mga kananay oh. Aray. Daming mga ano, mga tinik-tinik. Yan. Aray. Nagatalab sa balat. Doon tayo makuha. Yan. Dami oh. Pag may tinanim, may aanihin. Yan. Ep. Yan po. Mga kananay. Ang kalabasa. Yun. Mayroon pang isang pinakamalaki. Saka na lang yan. Doon oh. Ilawi. Ito na. Yun oh. Kita mo? Yan. Malaki rin. Mark. Talaga naman Mark. Ang tinik. Ang pinakalatan. Talaga naman. Ang tinik. Daming tinik. Aragay. Masakit. Anong klaseng tinik ito? Yun ang dami. Grabe. Kailangang isa-isahin. Yan mga kananay oh. Kilala nyo po itong ano ito? Itong tinik. Dumaan ka lang sa kanyang tabi. Sigurado. Oh. Matinik talaga. Daming tinik. Yan. Tama naman. Ayan po mga kananay ay na-over ang hinog. Dahil hindi na malayan. Hinog na pala siya. Yan. Tiyakin namin kung saan dito ang pwede. Dahil ano na. Sabog na yung ibang laman. Pahapon na. Mga kananay. Sito po ako dito sa yan. Ang bahay ni Mr. Bergie. Yan. Ito
Ito ang area ni Sister Mary. Karamihan po ay aratilis ang ano, hindi nila pinutol pala sa tag-init ay may silungan. Yan po mga kananay. Alam ba ninyo mga kananay, itong halaman na ito, yan, ito po ay kinakain namin nung bata pa kami. Tawag to sa amin ay lupok-lupok. Yan oh, yun, daming bunga. Yan. Ang ganda ng dagat. Dito kami sa dagat. Kasama ko yung aking apo at si Yan. Si Yan at yung aking kanyang ano, papa. Yan. Yan. Aroy. Yan si Ambit. Good morning. Ngayon po ay deal po ako ng isda ni Ambit at ni Jen sa bayan. Kasi dito po ay tambak ng isda. Yan po. Punta kami sa bayan, i-deal namin yung isda. Akyat na ako to. Saan ako magkasakay? Diyan, okay na. Kananay. Dito po kami sa gasolina. Dala kami ng, magpakarga kami ng gasolina. Yan. Dito na po kami mga kananay sa bayan. Po. Tapat po kami ng Catholic Church. Maya po doon na kami sa palengke. Sana naman po ay hindi ako gaanong malugi sa aking dala. First time ko na Macquiao ngayon. Ilang araw na akong hindi nakaano ng isda. Kaya nalaman ko na binayaran ko ng isda ay ang isda pala ay bagsak presyo na. Okay lang yun. At least mabalik ko ang ibang puhunan ko next time ulit. Yan mga kananay. Ito po mga kananay ang aking isda. Wala kayo sa 190. Ha? Nabigla kayo sa 190. Malaki eh. Sobra kalahati ang nawala. Oo nga. Ano nga? Alam mo bakit magkano ng tara niya sa buhas? 120 na tara niya sa buhas. Ayos naman sana kung kahapon, kung may nag-drive lang ng habal-habal, mai-retail ko. Mataas pa naman ang retail ba sa amin? Oo. Ay, kaso lang nga, walang nagadala ng ano, puros guante. May 3,000 siguro nawala sa akin. Malungkot ang aking pag-uwi. Kumita, lalong malaki ang lugi. Yung talaga buhay, mga kananay, minsan, may kita ka, minsan wala. Lugi pa. Lugi pa sa puhunan. Yahin na lang. Po mga kananay, nagasamantala kami ni Gina makakita ng kahit pa paano pambili sana ng mga kailangan sa bahay na Macquiao kami ng isda. At ayun, ang laki ng lugi ni kananay. Ang kabayaran po ng aking isda na tulingan na bininta ko sa bayan ay wala pang 2,000, 1,920 lang. Tsaka ito po ang aking
Ang ginawa ko na lang mga kananay ay nagpaiwan ako ng isda. Ay wala kaming ulam. Ito. Yang nagpaiwan ako ng isda ng mga 3 kilo. Siguro aming parte-partihin magpamilya. Si Mr. Hayahay, si Sister Mary at Sister Jean. At ako. Yan po. At ako po muna mga kananay ay magapagiling. Si Sister Mary po ito ang magagayat. Yan po. Kaya kananay, kahit lugi, ang maganda ay maayos lang ating kalusugan. At ako po yung magapagiling pa ng aming palay na kakainin. Mga kananay, dalhin ko po sa gilingan. At ang aking mabait na mangugang ang maghahatid. Samantalahin habang ano pa. Samantalahin pa daw na wala pang ano siyan yan. Yan po mga kananay, at hindi na isda yung aking dala, kundi ang palay na ay kakili namin. Ito na po mga kananay yung aking, yan, sakay na lang ako sa tricycle galing sa Giob. Ito yung aking bigas na ano po ito mga kananay, bigas na palay bukid. Yung palay bukid galing pong Iloilo. Magandang bigas ito mga kananay, oh. Ito mga kananay, oh, ang bigas. Yan. Ang bigas na palay bundok. Yan. Sarap ang bigas nito. Ito po mga kananay, ang aming natirang isda. Pinatirhan kami ng isa. Kasi ya po, yung aking kwan ay lugi na nga. Kailangan kaming makaulam lahat. Dahil wala kaming ulam. Kaya na. Kaya kahit lugi, makatikim lang ng ulam. Next time na lang po. Babawi kami. Ayan po. Yan. Maganda rin yung paksiwinding. Ayan po yung aming ulam. Yan. Oh. Hello there mga kananay. Ako'y tumatawa kahit sa loob ng damdamin ko ay malungkot dahil doon po sa pinakyaw namin na isda ni Jane ay malaki ang lugi namin. Biruin mo po yung yung nakuha naming 18 kilos sa tig 180, ayun po, nakabinta po ng nabayaran po namin ay 3,000 mahigit. Isamantalang yung pagbinta ko kaninang maaga, dinala ko sa bayan, pinapakyaw ko na, ay nako po mga kananay, ang 18 kilos ay naging 16 at saka ang presyo po ay 120. Ang laki ng lugi. Sa 180, 60 pesos per kilo ang nawala. Kaya yun po. Kahit ganun na kami nalugi, at least masaya pa rin ako. At least maganda, maayos pa rin kami ang aming kalusugan at pangatawan. Kasi yun ang ating... At ang ginawa ko po mga nanay, nagkuha ako ng isang tulingan para katayin namin magpamilya. Para hati-hati. Bigyan ko si Miss Hayahay kasi si Mr. Hayahay nagdala ng sasakyan, saka si Sister Jean at saka si Sister Mary. Ako po hindi ko na po nakita sa inyo ang pagluluto ng tulingan kasi sa sobrang pagod ko ay si Sister Mary na lang po ang pinaluto ko. Ang luto niya po ay paksiw. Ito po mga kananay, o paksiw na tulingan. At saka ang ko na lang po ay yung pipino na lang na parang kinilaw. Lalagyan po ng paminta at mga sari-saring ingredients, kamatis. Ayun po ang aking pang tama sa sa pagkain ko ngayong hapon na. Dahil wala nga po ako sa plano na mag-cook dahil na magluto, dahil nga po mga kananay ay yun nga ang nangyari sa akin, na parang hindi ko matanggap na halos kaano na
yung pakyaw namin ni Jen. Sa ibang tao ay doon pa kami na lugi. Pero okay lang. Yun po mga kananay. Kaya ito po, kakain muna ako at another action na naman. Yun. Kain po tayo mga kananay. Kahit ako po ay matabil o madaldal, ay yun na talaga ang habit ko. Hindi naman po ako madaldal sa yung pangit o kaya sira ng kapwa, kundi yung aking kasalukuyan ginagawa pong aking sinasalita sa inyo. Kain po tayo. Ang ulam ko po ay paksiw na tulingan at saka ayun po, yung pipino. Yun. Yung hinarvest ko po na kalabasa ng isang araw ay dyan pa po. Wala pa akong kuha na magluto. Yun nga po, nagpakyaw po kami ni Jen para man lang yung kitain sana namin ay pambili ng mga kailangan sa bahay. Especially yung sabon, pagkain, kanin. Pero yun nga ang nangyari. Pero mamaya po may ako surprise sa inyo. Kain po tayo. Sarap po ng pipino. May pinirito pa pong talakitok. Shout out po dyan kay Miss Im at saka kay Ma'am April ng nalimutan ko po ang kanilang lugar. Shout out po sa inyong pamilya, kay Ma'am Abe, shout out po sa inyo at sa kanyang mga kaibigan nanonood sa amin. Salamat po sa inyong sobrang pagsuporta sa amin at sa aking mga anak, lalo na po kay Jean.
minsan po mga kananay sa ating pangyayari, ang ating trabaho dito sa lupa ay puro lang tayo ay magtagumpay. Minsan sa ating hanap buhay, nakaroon din tayo ng pagkalugi. Pero ulit pasalamatan natin ang Diyos dahil siya po ang may plano sa ating buhay sa araw-araw. Kaya pasalamat din ako dahil yun po. Mamaya po malalaman ninyo. Mga kananay, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa amin at sa inyong panonood. God bless po sa lahat kong mga viewers at followers sa aking channel at sa buo kong pamilya. Thanks for watching mga kananay.